Welcome back to our YouTube channel. Ayan. Hi guys, this is Mami Weng and Anaya. Welcome back to our YouTube channel. Kaya ako nasabing welcome back kasi meron na kaming YouTube channel before. Ang pangalan is Kim Weng. Hindi lang namin natuloy-tuloy. Pero ngayon, nag-decide po ako na ituloy na ang pag-vlog. Yes, I'm Mami na po. So, I'm Mami Weng and this is Anaya! Ayan, so from now on po, kami po ay magre-record ng aming buhay-buhay. Ayan, para meron kaming mabalikan. And for Anaya also, na pag lumaki siya, meron siyang mababalikan. Ayan, so sige, magkwento muna tayo. Ayan. Ayan. So, too bad lang po kasi nung buntis ako, hindi ako nakapag-video, hindi ko naisip. Ayan, so ngayon, na-realize ko na, dapat pala binideo ko, para may nabalikan ako na, ito pala yung nangyari sa akin. Ito pala yung yung journey ko. But, nare-recall ko pa naman. So, ikikwento ko na lang. Hi guys! Ayan, so hayaan nyo po na magkwento ako. Ayan, so, kung paano to naging ganito. Kasi 8 months old na po siya. Ayan. So, nalaman ko na buntis pa ako last March 2023 at may tricycle na dumaan. Malapit po kasi sa kalsada. Ayan, last March 2023, nalaman ko, nag-PT ako. Tapos medyo blurred pa yung PT. So, sabi ko, ano ba to? Positive ba to? So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung kaibigan ko, pinakita ko. And, sabi niya, positive daw. So, ako naman, okay. So, ganun lang. Hindi pa sa akin nag-sync talaga. Until, nung kailangan ko na magpa-trans-V, nagpa-trans-V ako, 7 weeks na pala to. Ayan. Nagpa-trans-V ako para malaman kung may embryo nga. At, ayun, nabuo naman. Tama ba? Embryo. Ayan, nabuo naman siya. Salamat sa Diyos. At, ito na. Doon na nag-umpisa. Ayan, so nag-start ako magpa-check up na. Yun nga, sa lying in ako nag-start. Magpa-check up. Tapos, nagtanong ako sa lying in kung magkano yung panganganak. Siyempre, ang inisip ko kaagad is magkano. Siyempre, 'di ba? Siyempre, yun mo na yung isipin mo. Hindi yung kung paano yung pregnancy, hindi ko na iniisip yun. Ang iniisip ko nila, magkano po? Ayan. So, but, yun, during my pregnancy, nung mga first trimester, okay naman kasi hindi ko naman na-experience yung hindi ko naman na-experience yung morning sickness. Ayun, wala pa akong morning sickness. At salamat sa Lord kasi nakakapagtrabaho pa ako talaga. Nakapagtrabaho ako until tumigil ako nag-stop ako mag-work. Hindi pala nag-stop, nag-leave lang ng 1 week. Mga anak na ako. Ayun. So, yun, kaso nung mga second trimester na, dun na ako na, kasi nalaman ko na, gestational diabetes ako. Yung nag-test na ako ng OJTT, yung oral glucose tolerance test. May ganun na pala. So, yun, nung nag-start ako mag-ganon, doon ko nalaman na mataas pala yung blood sugar. Ayan, kasi naman, ang kinakain ko noon is yung McFlurry. Gusto ko talaga yung McFlurry ng McDo. Ayan. Tapos, nakakaloka lang kasi bago ako nag-OJTT, kumain ako ng mga matatamis talaga, yung cheesecake, yung nabibili natin sa tindahan, na yung cupcakes, ganon. So, sabi ko, ano ba yun? Hindi ko na alam. So, para maging aware yung mga mami na buntis ngayon, please lang, wag muna kayong kumain ng mga matatamis. Ayan, pag mag-OJTT kayo, kasi talagang lalabas na mataas talaga yung blood sugar. So, yun, from then, nung nalaman ko na mataas yung blood sugar ko, monitor ng blood sugar. Naiyak ako dun sa presyo ng pang-test. Yung glucose meter ba tawag doon? Naiyak ako kasi ang mahal po, ang mahal. Pati yung strips niya, ang
umahado na ako, naiyak talaga. Ayun, so, syempre, nagbabudget tayo. Papasalamat nga ako sa Lord kasi yung boss ko, yung madam ko, sinabi ko, ate, naiyak ako. Bakit? Kasi ang mahal po nung ano. Ayun, nilibre naman ako. Pero grabe yung grabe yung um, monitoring ko from 6 months hanggang mga anak na yun. Hanggang mga anak ako, minamonitor yung sugar ko. So, akala ko sa laying ina ko manganganak. Ayan. So, pray ako ng pray sa Lord na kung ano yung kalooban niya. Pinagpa-pray ko yung lying in na harinawa, maging smooth everything. Ayan. Pero ang mahal din po kasi sa lying in. Nasa 30,000 po. Sabi ko, ala, ang laki. Wala ako pambayad doon. Wala kaming Pero nagagawa naman ng paraan. Pero sabi ko, ang laki pa din. Pero napakabuti talaga ng Lord. Kasi, yun nga, nagkaroon ako ng gestational diabetes. Tapos, ito pala, cord coil. Cord coil pala to. Pinalaman ko lang siya nung nasa hospital na. But anyway, bago doon, si Naya, yung every time na magpapa-ultrasound ako, naka-bridge naka-bridge position siya. So, talagang from very start nung nakikita na siya sa ultrasound, talagang naka-bridge siya, hindi talaga siya yung gumagalaw kasi yung normal daw, yung normal position dapat na pag manganganak ka na is sipalik. Hindi siya nagsipalik, talagang bridge position talaga siya from the very beginning. Nakita siya sa ultrasound, ayun. Tapos, napaka talaga. Salamat talaga sa Lord. Iba po yung nagagawa ng prayers. Kasi, pray ko ng pray sa Lord kung anong kalooban niya sa aming mag-ina. Paano ako manganganak, ganyan. Tapos, iniisip ko pa, masakit daw nga manganak kasi yung labor, ganyan. Ayun, tapos, actually, yung unang ubi ko pala sa lying in is, lalaki siya. Lalaki. First trimester ko, lalaki. But, nung nag 4 months na pagpasok ko ng second trimester, babae na. And, I believe na, ni Lord yun, padala sa akin. Kasi yung naging OB ko, yung si Doktora, hello sa kanya. Kalimutan ko yung name, but, iyan ako na lang ulit. Ayan, yun, naging parang friend ko siya. Tapos, yung palapit na yung mga anak na ako, nasa third trimester na ako. Hindi talaga ito nagbago ng position nga, bridge talaga siya. Kaya sabi sa akin ni Doktora, naku, Mami Weng, maaano ka, masi-CS ka. Sabi niya ganun. Sabi ko, Doktora, dilala ko na nawindang. Kasi sabi ko, lalo nang walang babayad doon, diba? CS, yung 30,000 nga sa lying, iniisip ko pa eh. Ayun, tapos sabi niya, meron namang hospital na libre. Oh, libre. Sabi ko, dun po tayo sa libre. So, ako naman, ang prayer ko na lang nun, Lord, kung masisiis ako, okay lang. Kung yun yung nararapat. So, normal or CS, okay lang. Ayun, hanggang sa binigyan ako ni doktor ng recommendation, malapit na kasi parang 2 months, 1 month na lang yung malapit na mag-due yung aking tiyan. Binigyan niya ako ng recommendation doon sa hospital na yun. Ayan, at yun, praise God. At sa hospital na yun, doon ako nanganak. At ni piso po, wala akong binayaran. Diba? Galing ng Lord. Tapos, during the operation nga, nung CS po ako. And okay lang. Ayan. I think that's the will of God na ma-CS ako. Kasi si Naya po pala, bukod sa bridge position, hindi agad nakita na cord coil pala siya. Nakapulupot po yung kanyang pusod. Ayan. So, talagang CS talaga. Ayun, napaka-biyaya lang. Salamat sa Lord sa guidance. Ayan, alam niyo po yung worry ako. Pero, worry ako sa pambayad. Pero, wala akong binayaran nung nanganak. Ayan, napakabuti po ng Panginoon. Ayun din, yung purpose din po ng vlog na to is,
makita ko palagi yung biyaya ng Lord sa everyday. Kaya gusto ko siyang i-record. So, yun yung po yung journey ng aking pagbubuntis hanggang sa mga anak. Okay lang po na CS ako. At least ito na siya ngayon. 8 months na siya. Ayun. Yun lang. Next time ulit magkwentuhan tayo. At halinawa po, panoorin niyo po ang aming video. Yun lang. So, next time ulit ako magkikwento. Okay, bye-bye na. Bye! God bless you all! Bye!